Hi guys, my name is Vince Ryan T. Failan, grade 11, STEM from 6P. And our topic for today's video is exact and ordinary interest and actual and approximate time. Find the ordinary and exact interest on 12,500 for 225 days at 8.5% simple interest. So, ibaba muna natin yung mga given. 12,500 percent 8.25 at 22 to 22 days. At ito yung gagamitin natin formula. Ordinary muna tayo. P times rate times number of days divided by 360. So, ipagka-times lang natin silang lahat. Yung percentage natin, i-divide natin siya by 100. So, magiging 0.0825 times 225 divided by 360. So ganito natin siya isa-solve sa calculator. Ilalagay lang natin itong tatlo. 12,500. Yung percentage, 0.0825 times 225 divided by 360 equals 644. So, round up natin yan, magiging 645. So, kaya natin siya ni-round up kasi yung katabi ng point is 5. So, mag-plus 1 tong bago mag-point. Pag 5 pataas is pwede nating i-round up. Pag 4 pababa naman is hindi pwede. So, sa exact interest naman tayo, no? Ang pinagkaiba nila, yung ordinary is 360. Yung sa baba. And para pa yung mga given natin. Ganun din sa pag-compute natin sa calculator. Susulat na natin siya. 12,500. 0.0825 times 225 divided by 365 equals 635.7. So, i-round up natin yan. Yung 5 magiging 6 plus 1. So, bale, 636 ang sagot. So, sa pangalawang problem naman tayo, no? Find the ordinary interest on 11,000 for 111 days at 11% simple interest. So, pag sinabi natin ordinary interest, nag-a-assume tayo na 360 days lang. So, sulat na natin siya, no? Yung P natin is 11,000. Yung rate naman, yung rate, i-divide natin sa 100, so magiging 0.11. And 111 days divided by 360. Ganito natin siya isusulat sa calculator, no? Sunod-sunod pa din naman. .11 111 divided by 360 equals 373, 0.8. So, yung number 3 problem naman natin is find the exact interest on 10,700 for 150 days at 14% simple interest.
Pag sinabi natin yung exact is 365, no? Yung eksaktong days ng sa isang taon. So, rate lang natin yung given natin ulit. Ulit lang. Yung 14% divide natin ulit sa 100. So, magiging 0.14 times yung number of days divided by 365. So, ganun din yung natin sa calculator. Sunod-sunod lang. 10,000 times 0.14 times 150 divided by 365 close parenthesis and equal. Tapos kagaya ulit yung kanina, 615 yung sagot, magiging 616 kasi yung katabi ng point is 5 o mas mataas sa 5, kaya i-round up natin. Magiging yung 5 magiging 6 kasi plus 1. So sa pang-apat naman nating problem is ordinary hanapin. Find the ordinary interest on 18,700 for 130 days at 16% simple interest. So yung principal amount natin is 18,700. Yung rate natin, divide natin sa 100, magiging 0.16 times yung number of days, 130 divided by 360. So, dito lang tayo sa calculation ulit. Ganun lang ulit. Sunod-sunod lang. 1,700 close open parenthesis 0.16 close open parenthesis 130 divided by 360 close parenthesis equals 1,800.4. So yung total natin is 1,080.44.
Record. So, dito naman tayo sa another topic is actual time and approximate time. Actual time uses the exact number of days in each month and year, while approximate time assumes each month has 30 days. So, be careful tayo in February kasi pwede siya maging 28 or 29. Leap year ang year kapag divisible by 4. For example, 2015. Hindi siya divisible by 4. Pero pag 2016 naman, divisible siya. Kaya siya ay leap year. Kapag leap year siya, yung February mo ay mayroong 29 number of days. Kapag hindi naman leap year is 28 yung number of days mo sa February. So paano nga ba naging divisible si 2016 kay 4? Kasi sa divisibility rule, ang 2016 ay walang remainder kapag divide by 4. Habang ang 2017 ay mayroong remainder kapag divide by 4. Kaya ang 2017 is not divisible by 4. Sa first problem sa explanation natin is find the actual and approximate time from March 16 to October 25, 2020. So, sa approximate days is yung lahat ng months is 30. Minus, kung saan tayo nagsimula is 16. 30 minus 16 is 14. And the rest is 30. Maliban sa huli. So, sa actual days naman, may susundan tayo, no? Yung literal na kung ilang merong days sa kanila. So, March is 31. So, sa actual days naman tayo, no? So, sa simula, yung problem natin is 16. So, yung sa March, meron siyang 31 days. So, 16 minus 31 equals 15. So, 15 siya sa March. Sa April naman, 30 siya. May 31. June, 30. July, 31. August, 31 din. September, 30. So, ipag-a-add lang natin silang lahat. Plus 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus
31 ulit, plus 30, plus 25. Magiging 223. Dito naman sa approximate days para madalian tayo. Yung itong mga 30 nito, times na lang natin. So 1, 2, 3, 4, 5. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 30 times 6 equals 180 plus 25, 205 plus 14, 219. So sa pangalawang example naman tayo now. Find the actual and approximate time from February 14 to September 15. Sa approximate, meron tayong 30 days minus 14 equals 16. Sa actual days naman, leap year on 2020, no? Kaya magiging 29 days minus 14 equals 15. Sagot natin dyan ay 15. Sa approximate days, the rest is 30. Maliban sa last. September is 15. Pati din dito sa actual. Sa March is 31. April 30. May 31. June, July 31. And sa August 31 din. Pag-add lang ulit natin siya, no? Pag-add lang natin silang lahat, no? So 15 plus 31 plus 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 15 equals 214. So dito, para mapadali yung trabaho natin, bilangan lang muna natin tong 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 30 times 6 equals 180 plus 15 equals 195 plus 16 equals 211. So ito yung sagot. So sa pangatlong example natin is find the actual and approximate time from November 19, 2020 to January 12, 2021. So since tayo simula, sa approximate days is 30 days meron, no? Minus 19 equal 11. Itong December 30 sa approximate days. Sa January is 12. Ganun sa actual 12 din. Itong December sa actual days 31. Yung November naman is 30. So 19 minus 11 ulit. Ay, 19 minus 30 equals 11 din.
So pag-add natin sila. (11 plus 12 plus 31 is 54. And sa approximate days naman is 11 plus 30 plus 12, 53. At sa pang-apat natin example is find the actual and approximate time from April 3 to September 3, 2018. So, ulit muna natin, no? Sa approximate days, ganun pa din. 30 days minus 3 is 27. And the rest is 30. Dito sa September is 3 din. Ganun din sa actual days. So sa April, meron tayong 30 days. Minus 3 equals 27 din. Sa May naman, meron tayong 31, June 30, July 31, August 31. So pag-a-add lang natin silang lahat. 27 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 3 equals 153. So dito sa approximate days, ganun din. 27 plus 30 plus 30 plus 30 plus 3 equals kulang sa 30. So ulitin natin. 27 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30 ulit plus 3 equals 150.
that's all for today. Always remember, ordinary interest is greater than exact interest. Prince of Mathematician once said, mathematics is the queen of the science, and the number theory is the queen of the mathematics. From Carl Friedrich Gauss.